Okay, good morning mga ka-JGA Humble Works. At meron tayo ditong Rider JFI 1154 power appliance, no? So nakita nyo, may niready akong tester. Kasi merong nagsabi sa akin na nililito ko raw yung tao o yung mga nagsisimula pa lang matuto, no? About dun sa in-explain ko sa full wave. So ngayon, bibigyan kita ng pruweba, bossing, ha? O yan, tingnan nyo sa kung ano yung mga pinagsasabi. Medyo re-rebat lang tayo ng konti sa sinasabi niya. Kasi wala daw akong pruweba eh. So, bibigyan natin ngayon ng pruweba. Ito, papakita ko sa kanya kung ano yung sinasabi ko na yung full wave is only for charging. Na papatunayan ko ngayon. Na ang motor, once na nag-battery operated ka, ang hihingan niya na supply is battery. Okay? So, para malaman mo lang, bossing, ganito gagawin ko sa'yo. Tatanggalin ko yung stator coil, yung wire ng stator coil, saka yung regulator, papaandarin ko yung motor, papakita ko sa'yo, aandar yung motor siklo, kahit walang charger yan, aandar yung ilaw, gagana lahat yan. Okay, tulad nito, naka-battery operated na to ha. Yan, naka-battery operated. Ngayon, para malinaw sa inyo, comment ka kasi ng comment, di mo na pinag-iisipan yung sinasabi mo eh. So, yan, papakita ko ngayon sa'yo ha. Okay. Buksan natin yung voltmeter o yung tester natin. Yan. Salpak ko ngayon yung yung ito, yung positive. Yan. So, ilan ang reading? 12.9. Okay? Ayan. 12.9 na GS yung battery. Ngayon, papakita ko sa'yo. Ito. Lalapit ko lang ng konti. Yan. Yan, papakita ko sa iyo ha. Tatanggalin ko tong regulator, yung socket, ha? Tanggalin natin, walang regulator ha. Yan. Walang regulator. Ngayon, tatanggalin ko rin yung stator. Yung sinasabi mong pinagmumulan ng kuryente, mali ka doon. Tatanggalin ko yung charger, ayan. White and yellow. Naka-disable ha. Tanggal. Ayan. Ngayon, ang natitira dito, pulser, saka gear indicator. So, walang regulator. Okay? Tignan natin kung tama yung sinasabi mo o mali ako. Okay? So, ayan. Meron 12.9. Buksan natin yung motor. Okay, gumana. Tumunog ang fuel pump. Paandarin natin. Umandar. Okay, umandar ha. Walang regulator, walang stator coil. Okay? Ngayon, bubuksan ko yung headlight. Yan, may signal light. Busina. May busina. Okay? Tapos, ito. Bukas yung headlight. Gumagana ha. Nagpupundat-pundat. Diba? Ayan napundat-pundat. Gumagana. Walang regulator, walang stator. So, saan nanggagaling ang kuryente? Sa battery, ha? Kaya wag mo akong i-judge, wag mo akong kukomenta ng mali. Kasi, tatama kita. Maririto ka sa akin. Meron akong pruweba. Ayan. Disable. Disable. Okay? Saan ngayon sinasabi mo na ito ang supplier ng kuryente. Ha? Okay? Pag gantong style, carb, or gantong motor, mostly carb, mga carb eh. Pag carb, battery yan. Okay? Maniwala ka sa akin. Once na nag-battery operated kayo, ganito kalalabasan yan. Ayan, diba? Napundat. Diba, maandar? Andar ang makina. Pero ang baterya, tingnan mo. Padrap na ng padrap yan. Okay? Andar yan. Makakabiyahe ka yan hanggang sa Makalobat. May pruweba na ako ha, bossing. Sana naintindihan mo yung sinasabi ko, no? Na ang full wave o sinasabi yung regulator is only to regulate the current at ma-regulate niya yung charging ng battery. Ang stator is alternating current, no? Alternating current, pupunta dito yan. Ayan, nakita mo yung red with white, ayan, saka yung negative, kasi ito yan. Para ma-explain ko sa inyo.
Sado kang ano eh, yan o. Red with white, saka negative. Kasi ang motor na to, naka full wave na yung stator coil. Pero sa regulator, stuck siya. Pero ang charging nito, umabot ng 14.6 hanggang 14.8 kahit stuck regulator to. So, ngayon, asa ngayon sinasabi mo na ito yung nagpo-provide ng kuryente. Mali. Ang purpose ng alternating current is mag-provide ng kuryente papuntang regulator o rectifier. Ngayon, si regulator rectifier, i-control niya yung kuryente pupunta dito sa battery. Ngayon, kung stuck to, meron niyang yellow with white, katulad nito, yellow with white. Yung yellow with white na yan, pag stuck yan, dito yan nakakonect. Pag hindi pa yan naka-battery operated, ayan o. Diba? O, yellow with white, connected yan sa regulator. Ngayon, ano ang gagawin nito pagka naka-stuck build ka? Yung nakakonect dito sa alternating current mo o sa stator coil mo, through magneto, magpo-provide ng kuryente papuntang regulator, ipo-provide niya rito sa stock bulb mo kung naka-bulb type pa yung headlight mo. Okay? O, kung naka-bulb type, magpo-provide yan ng kuryente from alternating current going to regulator, papunta rin sa bulb type, i-regulate niya yung kuryente up to I think mga 35 watts ang stock bulb. I-regulate niya yun doon kahit anong rev mo, hindi mapupunta yung bumbilya. Okay? Ngayon, yung charger, ito yung magcha-charge papunta sa battery mo. Na from AC, i-convert niya sa DC o direct current. So ngayon, sana natuwa ka sa ginawa ko at na-prove ko sa iyo na mali yung sinasabi mo. Ang full wave is only for charging, ha? Hindi yan nagpapawala ng kurap. Hindi rin yan nagpapastable ng kuryente. O yung sinasabi nating stable current flow. Ang nagpapastable ng current flow, sinasabi ko nga sa inyo, pag marami kayong accessory, is maayos na pagwa-wiring setup. Alam dapat yung mga wire gouge, alam dapat yung kinakabit. Hindi basta salpak ng salpak lahat sa orange. Okay? O, siguro naman, bossing, maniniwala ka na ngayon na yung sinasabi yung full wave, kahit stock regulator yan, magcha-charge yung battery niyan. Once na umandar dito, magpo-provide yan from dito sa stator coil, magiging AC, co-convert to DC, i-regulate niya para hindi mag-overcharge. Okay? Kasi ito, meron tong mga diode sa loob. May microchip board yan na gumagana. Ang kinukuha lang yan is yung positive. Okay? Positive na kuryente. Yung negative, tinatapon niya pabalik sa ground or dun sa negative ng harness. Kaya, ito yung pruweba, bossing ha. So, sana, nag-gets mo yung sinasabi ko at natauwa ka sa mga sinasabi mo. Kasi ako, bossing, hindi ako magsasabi ng ganung vlog kung hindi ko alam yung ginagawa ko. Bago ako nagsasalita, alam ko na po yung ginagawa ko. Oh, so, sana natuto ka ha. Kasi dati rin akong bobo, dati rin akong tanga eh. Wala rin akong alam dati. So, natuto tayo. Ngayon, sinishare ko sa'yo at sana matuto ka. Ikaw naman, kung nagko-komento ka ng ganyan, mag-aral ka. Huwag ka makontento rin sa alam mo, pag-aralan mo. Hindi yung ihuhusga yung ginagawa ko, sasabihin mo ko walang pruweba. Ayan, pinakita ko na sa'yo yung pruweba. So, yun lang no, mga ka-JJA Humble Works. Sana nakatulong tong vlog na to at huwag kayong malihis sa mga nagsasabing full wave is nakakapagpawala ng kurap. Kalokohan yan. Okay? Kahit i-full wave niya nasa 10 beses, hindi yan nakakawala ng kurap. Okay? Regulator, rectifier po ang purpose ng itong regulator na to o yung tinatawag natin rectifier to regulate the current and to rectify. Yun lang ang ginagawa niya. Okay? Stator, AC driven yan. AC power ang control niyan. Galing magneto. Okay? So, yan. Sana kapulutan nyo ng aral to. At ito, tatapusin ko na muna to for power up lines. Pinakita ko lang po yung actual na halimbawa sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng wiring setup pag nagpa-power up lines versus dun sa sinasabi nyong full wave. So, sana meron kayong nakuha ng aral dito. At yan. To God be the glory. JJA Humble Works. Yun lang po. At sa mga next time na magko-comment, mag-isip muna kayo ha. Alright. Yun, so ito. At tapos
Tapos ko na linisin, syempre as usual, nililinis muna natin yung chassis. Yan. Okay, malinis na. Oh, sana natauhan na yung ano, no? Natauhan na yung ano. Comment ng comment na akala mo, alam na lahat. Baloktot ka talaga, boss. Yun lang sabihin sa'yo, baloktot ka. Huwag kang makikipag-debate kung wala kang masyadong alam sa wiring, ha? Yun lang masasabi ko. Next, dito tayo. So, ito yung may bago na siyang battery. GS. Yan, oh. Bagong bago. GS original. Alright. Yan. Okay, GS yan. So, 4L. Then, ito yung papakabit niya. Voltmeter. MDL. Lumina Pro, syempre. Original. Lumina Pro. Okay. Then, ito yung sinasabi ko, no? Ano kagandaan sa Lumina Pro 3-way switch? Kukumpara nyo sa isa. Ang kagandaan dito, tingnan nyo. Yan. Goma. No? Maganda yung ano niya rito. Sealed na sealed, no? Hindi papasukin ng tubig. 150 to 150 to 180 or 200 plus. Mga ganun ang presyo niyan. No? Ayan. Hanapin nyo yung ganito. Lumina Pro. Yan. Yan yung pinakasuggest ko. Matibay at the same time, maganda yung wire. Makapal. No? Makapal po yung mga wire niya. Hindi siya basta-basta. Maano to? Tawag doon. Masarap gamitin. Yan. Yan, oh. Ba? Makakapal yung mga wire niyan. Kumpara natin sa ano, sa isang brand. Okay, so yan. Abangan nyo. Nakabit ko to. Siyempre, lalagyan ko na rin siya ng sabi ko sa inyo, lagi ako may pa-bonus, no? Kahit di nyo na ako ng discount. Ako na mismo nagbibigay ng pa-bonus. Ako na magpo-provide lagi. Madalas naman, ako na nagpo-provide ng halo switch para lagyan kayo ng hazard, no? So, minsan, libre ko na nga lang binibigay. Ako na nagko-convert. Ako na gumagawa. So, ito, lalagyan ko na lang si sir. Bonus na to, bonus, no? Freebies, kung tawagin. Okay, so, yan lang. At, abangan nyo yung resulta after kong ma-power up lines at papakita natin kung paano magi-stable yung kuryente o yung daloy magiging balanse. So, hindi ako against sa full wave, no? Pinaliwanag ko lang kung ano yung meron yung full wave at yung stator coil. So, sana nakatulong to sa inyong vlog na to. So, balik tayo sa trabaho. Then, pakita natin yung resulta. Alright? Yun. So, natapos na natin yung power up lines. Naikabit na natin yung kanyang MDL. Yung bracket. Ito na. Then, tingnan nyo yung harness. No? Parang stock lang. Oh. Checkin natin. Yun. No? Malinis. Then, ito. Baka mapagkamalan yung wire. Yan yung speedometer cable. No? Yan. MDL, ito, yan, ganyan magpwesto, no? Tapos, ganyan dapat ang head. No, malinis, walang sagi wire, walang magulong wire dyan. Tapos, concentrated lahat ng socket dito sa loob, ayun, no? Andun lahat yung socket, naka-intact. Then, kung checkin nyo rito yung harness, wala nakakalat, no? Wala nakakalat dyan, malinis na malinis. Stock regulator, power up lines, power relay, no? Then, yun yung harness, no? Binaba ko na po. Yan. Inalis ko na po doon sa naiipit. So, pag nagpa-power up lines ako, nililipat ko na ng pwesto. Ganyan, malinis. Nandun na po sa ilalim, ayun, no? Kung makikita nyo yung wire, ayan. Malinis na yan. Okay? Then, tingnan natin yung battery terminal. Yan. So, ganun, no? Andun yung stock. Andun yung sa power up, no? Dahil wala naman siyang busina na loud horn, kaya ganyan lang ang build up. Then ang terminal laging naka eyelet, no? Nilalagyan ng terminal. Original po nilalagay dapat, no? Hindi yung basta na naglagay lang ng terminal. Yan, ganyan ha, malinis. Okay? Then abangan nyo, papandarin ko, testingin natin mamaya kung ano na status. Alright? Yun, so, anong oras na ba? Yan, alas 6 na, no? Natapos na namin. Then, meron siyang additional. Nagpapalit po siya ng brake pad, original, SGP, ayun, no? Yan, hindi ko masyadong ma-zoom in. Yan, dito na lang. Yan, original SGP na brake pad, pati sa likod. R150, rear,
na brake pad. Original din yan. Ayun o, makapal, no? Yan. Kitang-kita naman, no? Tapos, nagpapalit na rin siya ng kadena. Yun o, bago. Alright. 420, 1437 pa po yung kanyang sprocket. Ngayon, sige sir, on mo lang, wag mo pa i-startin ha. On mo yung susi. Tapos, buksan mo yung headlight. Buksan mo yung hazard. Buksan mo yung MDL. High low. Low. Yan. Yan, naka-low. O, tapos, buksan mo ngayon yung high ng MDL. Buksan mo yung high ng, yan. O, tapos, busina ka. May kumurap. May nakurap. Okay, tadtarin mo. Okay. Oh, walang kurap ha. Ilan ang voltahe? 12. 12.0. Yun no. Napakaangas. Then sumasabay yung panel board na signal turn pag naka-hazard, no? Okay, sir. So, taga saan kayo, sir? Mandaluyong po. Mandaluyong. Alright. O, si sir, from Mandaluyong pa po yan. O, ito yung motorsiklo. Ano masabi niyo, sir? Solid, solid. Solid ba? Angas. O, yan ha. Si sir na mismo naka another testigo na hindi kailangan ng full wave, no? Ang full wave is only for yung mga luma. Although pwede naman i-full wave to, pero kaya naman eh, di ba? Okay. O, sige sir, off mo na. At tapos na tayo. Salamat po. JJA Humble Works.